Ang pagmamahal ng ina ay walang katulad. Bilang isang ina, gagawin mo ang lahat para sa iyong mga anak. Ngunit paano kung ang pagmamahal na ito ay magdudulot ng kamatayan sa tatlong inosenteng babae na wala namang hangad kundi ang magkaroon ng masayang buhay? Tunghayan natin ang kwento ng isang ina, isang Italyana na nagngangalang Leonarda Cianciulli, ang tinaguriang The Soap Maker of Correggio. Ang kasuklam-suklam na pamamaraan ng kanyang pagpatay, ang pagkadiscovery sa kanyang mga krimen na may kakaibang ritual at pamahiin ay nagdulot ng pagkabigla at matinding takot sa buong Italia. Si Leonarda Cianciulli ay ipinanganak sa Montella, Italy noong April 14, 1894. Mula nang siya'y isinilang, hindi nakatanggap si Leonarda ng anumang uri ng pagmamahal mula sa kanyang ina na si Emilia. Ito ay dahil si Leonarda ay bunga ng panggagahasa at nagsilbing paalala ng karanasang nagdulot ng trauma kay Emilia. Pumayag si Emilia na magpakasal sa taong nagsamantala sa kanya nang malaman niya na siya ay nagdadalang tao at si Leonarda ang naging bunga ng karahasang yon. Ang ama ni Leonarda na si Mariano Cianciulli ay isang lasinggero at maituturing na walang kwentang tao. Madalas niya binubugbog si Emilia at habang siya ay buntis kay Leonarda, pinagpatuloy pa rin niya ang panggagahasa kay Emilia hanggang sa ito ay makapanganak. Ito ay naganap sa loob ng 6 na taong pagsasama hanggang sa namatay si Cianciulli sa hindi malamang kadahilanan. Namumuhay sa isang bayan na salat sa yaman at kasama ang ina at sa kanyang bagong stepfather, ang buhay ni Leonarda naging miserable. Dahil sa kahirapan sa buhay at walang pagmamahal na natatanggap sa mga magulang, si Leonarda noong dalaga na ay nagtangkang magpakamatay ng 2 beses. Ngunit ito ay naibsan ng magtagpo ang landas ni Leonarda at Raffaele Pansardi na isang clerk sa registry office ng kanilang bayan. Bagamat masyadong malaki ang agwat ng kanilang edad, sila ay nagkamabutihan ng loob at nagpa siyang magpakasal. Gaya ng inaasahan, hindi ito sinang-ayunan ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina. Ito ay dahil may iba na silang napili na ipakasal sa kanya. Pero nagpakasal pa rin si Leonarda kay Raffaele, at dahil dito isinumpa at tinakwil siya ng kanyang ina sa hindi pagsunod sa kanya. Ito ang nag-udyok sa mag-asawa na lumipat sa bayan ng Lauria Potenza, probinsya ni Raffaele Pansardi. Dahil sa kaunting kinikita ni Pansardi, ang mag-asawa ay nakaranas ng matinding problemang pangpinansyal. Ang kakarampot na kita niya sa kanyang trabaho ay hindi sapat upang masuportahan niya ang kanyang pamilya, lalo na sila ay meron ng mga supling. Sa kagustuhan ni Leonarda na makatulong sa asawa, siya ay nagtrabaho bilang janitor sa bangko kung saan nag-issue siya ng account at nagtangkang makakuha ng malaking pera at dahil doon siya ay nahatulan ng salang fraud o pandaraya at nakulong. Dahil sa matinding kahihiyan, nang makalaya, si Leonarda at Raffaele ay nagpasyang lumipat sa Lacedonia, isang munisipalidad na kasalukuyan ay matatagpuan sa lalawigan ng Avellino, Italia. Dito nakilala ni Leonarda ang mga Romani people kung saan tinuruan siya sa mundo ng fortune telling at palm reading. Ang mga Romani ay isang etnikong grupo na nagmula sa Hilagang India noong mga 1,500 years na ang nakalilipas. Kilala sila sa kanilang nomadikong pamumuhay at mayaman na kulturang nagtatampok ng natatanging musika, sayaw at singing. Sa kanyang regular na interaksyon sa mga Romani, mas lalong umigting ang paniniwala ni Leonarda sa mga pamahiin o pagiging superstitious. Buong akala ni Leonarda ay sa Lacedonia na talaga sila mamamalagi at magbagong buhay, ngunit tila hindi pa rin sila tinatantanan ng trahedya. Noong July 23, 1930, tumama ang Irpinia earthquake na nagtala sa kasaysayan ng Italia as the most destructive earthquake na ikinamatay ng mahigit sa 1,400 katao. Ang pamilya Cianciulli ay isa sa libo-libong nawalan ng tirahan sa kalamidad. Halos walang-wala ang buong pamilya nang lumipat sa ibang lugar sa lungsod ng Correggio. Sa Correggio nagbago ang lahat. Dito nagsimula magkaroon ng kaunting seguridad sa pinansyal si Leonarda. Nagbukas siya ng malit na tindahan ng sabon. Siya ay naging respetadong miyembro ng komunidad at naging popular ang kanyang tindahan. Dito din siya nagsimulang magbasa ng palad at mag-fortune telling.
Si Leonarda ay ang naging gabay ng mga dalaga sa bayan na nagbigay sa kanya ng reputasyong pagiging ina ng bayan. Kadalasan, bago sila gumawa ng desisyon ay kinukonsulta muna nila kay Leonarda. Sa kabila ng tagumpay sa negosyo at pagiging tanyag na manghuhula, ang pabubuntis ni Leonarda ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa buong pamilya. Nabuntis siya ng 17 beses, kung saan 3 dito ay nagtapos sa pagkalaglag at namatayan din siya ng 10 anak noong sila ay bata pa dahil sa samut-saring kadahilanan. Mahal na mahal ni Leonarda ang 4 na natitirang mga anak at malaki ang kanyang takot na mawala ang isa sa kanila. Ang pagbisita niya sa isang fortune teller noon nung siya ay dalaga pa na nagsasabing siya ay makakapag-asawa at magkakaroon ng maraming anak, ngunit sila ay mamamatay lahat ay nagbigay ng trauma at pagkabagabag sa puso at isip ni Leonarda. Dinagdagan pa ito sa isang panghuhula galing sa mga Romani na nagsabi na, sa iyong kanang kamay nakikita ko ang kulungan at sa kaliwa naman ay isang criminal asylum. Ano nga ba ang kaibahan ng kulungan at criminal asylum? Sa kulungan, ang pangunahing layunin ay ang pagkulong at pagpaparusa sa mga nagkasala. Sa kabilang banda, ang criminal asylum ay isang institusyon na nagbibigay ng psychiatric care sa mga taong may seryosong problema sa pag-iisip na nakagawa ng krimen. Bagamat masaklap ang ganitong klaseng hula, malaki pa rin ang pasasalamat ni Leonarda na hindi ito tungkol sa kanyang 4 na natitirang mga anak. Ngunit parang sinusubukan talaga si Leonarda ng tadhana. Nang sumiklab ang World War II, halos 4 na milyong Italyano ang na-enlist sa militar upang maglingkod sa kanilang bansa at kabilang sa kanila si Giuseppe Pansardi, ang panganay at paboritong anak ni Leonarda. Para sa isang mapagmahal at labis na protective na ina, ang pangamba na mawala ng isang anak sa larangan ng digmaan ay maaaring isang malaking trahedya sa pamilya. Bigla na naman niyang naalala ang sinabi ng manghuhula na ang lahat ng kanyang mga anak ay mamamatay ng bata pa. Sa puntong iyon sinabi ni Leonarda sa kanyang sarili na anuman ang mangyari, hindi na siya'y dapat mawalan ng isa pang anak sa digmaan. Ang solusyon ay malinaw sa kanya, at ito ay ang mag-alay ng mga taong isasakripisyo, bilang kapalit upang mabigyan na proteksyon si Giuseppe ang kanyang paboritong anak. Ang unang babaeng naakit ni Leonarda ay isang matandang babaeng wala pang asawa. Siya ay nagpapahanap kay Leonarda ng mapangasawa sa ibang lugar dahil gusto na niyang umalis sa Correggio. Nakumbinsi ni Leonarda si Faustina na nahanap na niya ang kanyang posibleng asawa sa mas malaking bayan ng Pola, pagkatapos ay iginiit na huwag niyang sabihin sa sinuman ang balita. Sa halip, mag-iwan siya ng mga postcard sa lahat ng kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya na nagpapaalam sa kanila na maayos ang kanyang buhay kapiling ang kanyang bagong asawa. Agad na nag-empake si Faustina at bumalik sa bahay ni Leonarda, dala na ang kanyang mga bagahe. Ito upang pasalamatan si Leonarda at ipagdiwang ang kanyang nalalapit na pag-aasawa. Inalok siya ni Leonarda na uminom ng alak at ito pala ay nilagyan niya ng lason. Dito na niya pinatay ang walang malay na si Faustina gamit ang palakol. Pagkatapos ay maingat niyang kinaladkad ang kanyang katawan sa buong silid at kinatay, pinutol ang kanyang labi sa 9 na magkahiwalay na piraso. Kinolekta niya ang dugo at linagay ito sa isang mangkok upang lumamig. Samantala, nilusaw niya ang mga tipak ng laman sa isang kemikal na tinatawag na lye, pagkatapos ay itinapon ang mga ito sa imburnal malapit sa kanilang bahay. Ang dugo naman ni Faustina ay pinasok sa oven at pinatuyo ito at hinaluan niya ng regular na harina, asukal, gatas at kung ano-ano pa upang lumikha ng napakasarap na maliliit na tea cake. Ang mga tea cakes na ito ay ipapakain hindi lamang sa kanyang mga kapitbahay at maraming kaibigan, ngunit kakainin din nila ni Giuseppe ang mga ito. Sa loob ng ilang linggo kasunod ng unang pagpatay, 12 dosenang tao ang nagmemeryenda sa dugo ni Faustina Seti. Di nagtagal pagkatapos ng unang sakripisyo, makalipas ang 1 taon, nagsimulang maghanap si Leonarda ng isa pang biktima. Ang kanyang pangalawang biktima ay si Clementina Francesca Suvi, isang babaeng naghahanap ng trabaho. Sinabihan siya ni Leonarda na may naghihintay sa kanyang trabaho sa Piacenza. Tulad ng una, pinagbawalan siya ni Leonarda na sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang kinaroroonan.
Iginiit din niya na ipadala ni Francesca sa Correo ang lahat ng mga liham na tinitiyak niyang papunta siyang Piacenza at wag silang mag-worry dahil ligtas naman siya. Kasunod ng parehong pattern, nilagyan ng droga at pinatay siya ni Leonarda. Ang katawan ni Francesca ay pinakuluan at ginawang bar soap at tea cake na ibinahagi ni Leonarda sa kanyang mga kapitbahay. Sa kanyang pagsalarawan sa nangyari na mababasa kanyang memoir sa salang 3 counts of murder, sinulat ni Leonarda kung paano niya pinatay si Sophie. Inihagis ko ang mga piraso sa isang palayok, nagdagdag ako ng 7 kilo ng caustic soda na binili ko para gawing bar soap at hinalo ang timpla hanggang sa matunaw ang mga piraso sa makapal at maitim na putik na ibinuhos ko sa ilang balde at muli kong ibinuhos sa malapit na septic tank. Tungkol naman sa dugo sa palanggana, hinintay kong mamuo, pinatuyo ko sa oven, dinikdik at hinalo sa harina, asukal, tsokolate, gatas at itlog, pati na rin ng kaunting margarine, pinagsasama-sama ang lahat ng sangkap. Gumawa ako ng maraming malutong na tea cakes at inihain ang mga ito sa mga babaeng bumisita, kahit ako at ang anak kong si Giuseppe ay kumain rin. Ang ikatlong biktima, si Virginia Cacioppo, ay isang mahusay na dating soprano na minsang gumanap sa teatro ng La Scala. Pumunta siya kay Leonarda sa pag-asang makahanap ng mga oportunidad sa trabaho sa hinaharap. Binalita sa kanya ni Leonarda ang tungkol sa isang trabaho sa pabrika sa Florence. At kapareho din sa una at pangalawa, inutusan din siya na gawin ang sinabi niya sa mga naunang biktima. Nilagyan ng droga at pinatay ni Leonarda si Virginia sa parehong paraan tulad ng iba pang mga biktima. Sa pagkakataong ito, sa halip na itapon ang taba ng biktima, nilusol niya ito, nilagyan ng pabango at inihalo ang lahat ng sangkap para gawing sabon. Tulad ng ginawa niya sa mga tea cake, niregalo niya ang mga bar soap sa mga kaibigan, ibinenta ang ilan sa ibang mga bisita, at ginamit ang ilan sa kanyang sarili. Sa kanyang pag-amin sa korte, nilarawan ni Leonarda na matamis ang taba ni Virginia. Nakakuha si Leonarda ng maraming pera at mga alahas galing sa gamit ni Virginia. Pero hindi dito nagtapos ang storya ni Virginia. Nang mawala si Virginia, ang kanyang nag-aalalang hipag na si Albertina Fanti ay naghinala sa huling lugar na nakita ang babae. Hindi rin siya naniniwala sa mga liham na natanggap niya na nagdedetalye ng mga dahilan ng kanyang mabilis na pag-alis. Hindi nagtagal, iniulat ni Albertina ang insidente sa pulisya ng Reggio Emilia at binuksan ang investigasyon kay Leonarda. Sa una, mariing itinanggi ni Leonarda ang mga paratang, gamit ang kanyang magandang reputasyon bilang ina ng 4 at respetadong ina ng bayan. Dahil dito, isinailalim sa interogasyon at investigasyon si Giuseppe dahil sa hinala na isa itong accomplice sa mga krimen ng kanyang ina. Dahil ayaw niyang masangkot ang kanyang pinakamamahal na anak, sa isang iglap, nagbago ang kanyang tono at nagbigay siya ng detalyadong salaysay ng kanyang mga krimen na ginawa. Noong 1946, si Leonarda Cianciulli ay nilitis sa Reggio Emilia at napatunayang nagkasala sa 3 counts of murder o 3 bilang ng pagpatay. Dahil sa kakaibang krimen na ito, marami sa kanyang kababayan ang pumunta sa korte upang panoorin ang paglilitis. Sa korte, hindi kailanman nakitaan si Leonarda ng kahit konting bahid ng pagsisisi. Ang kanyang sentensya ay tila nagpatotoo sa sinabi sa kanya noon ng manghuhula 30 years sa bilangguan at 3 years sa criminal asylum. Habang nasa asylum, sumulat si Leonarda ng opisyal na memoir na pinamagatang An Embittered Soul's Confession. Sa edad na 76, namatay si Leonarda Cianciulli noong October 15, 1970 dahil sa cerebral apoplexy. Ang palakol at iba pang kagamitan na ginamit ni Leonarda sa pagpatay, paghihiwalay at pagluto sa kanyang mga biktima ay nakadisplay na ngayon sa Criminological Museum sa Roma. Ang buhay ni Leonarda Cianciulli ay isang madilim na salaysay ng pamahiin, paranoia, at hindi na agapang pagdurusa. Mula sa kanyang magulong kabataan hanggang sa kanyang mga karumal-dumal na krimen, ipinapakita nito kung paano ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring magdulot ng malalang epekto sa hinaharap. Ang isang babae ay maaaring magdusa mula sa depresyon at pagkabalisa pagkatapos lamang ng isang pagkalaglag, lalo na kung 3 ang naranasan niya.
At ito ay hindi pa kasama ang kalungkutan mula sa pagkamatay ng 10 sa kanyang mga anak na isinilang niya. Kung si Leonarda Cianciulli ay nabubuhay ngayon, malamang na siya ay madadiagnose na may klinikal na depresyon at papayuhan na sumailalim sa therapy at bibigyan ng tamang gamot. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at pagpapahalaga sa mental health ay mahalaga upang matulungan ang mga taong dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Ano masasabi niyo sa kakaibang kwentong ito? Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento, this is Sunny of Sunny's Tagalog Crime Stories.